The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Lifting up his eyes to heaven, Jesus prayed, saying, I pray not only for this, but also for those who will believe in me through their word, so that they may all be one, as you, Father, are in me and I in you, that they may also be in us, that the world may believe that you sent me. And I have given them the glory you gave me, so that they may be one as we are one, I in them and you in me, that they may be brought to perfection as one, that the world may know that you sent me and that you love them even as you loved me. Father, they are your gift to me. I wish that where I am, they also may be with me, that they may see my glory that you gave me, because you loved me before the foundation of the world. Righteous Father, the world also does not know you, but I know you, and they know that you sent me. I made known to them your name, and I will make it known, that the love with which you love me may be in them, and I in them. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Isipin niyo halimbawa na palagian kayong makasaksi sa pamilya o sa komunidad, kahit sa simbahan, na mga miyembro nito na laging nagtatalo-talo, nag-aaway-away, may pag-aalitan, inggitan, pagkahati-hati. Lalo na't isipin nyo kung ito'y nakikita ng mga bata. Si nanay, si tatay, laging nag-aaway, nagsisigawan, hindi itinatago, lantaran. Ano sa palagay nyo ang mangyayari? Ano sa palagay nyo ang reaksyon? Sila ba'y mai-inspire? Sila ba'y gaganahan? Posible kung siguro magkakaroon ng ilang pagkakataon na nagaganap ito sa pamilya o kahit sa simbahan at komunidad. Pero kung laging nakikita, laging nasasaksihan, laging naririnig ang pagkahati-hati, ang pagtatalo, ang pagsisigawan at murahan, palagay niyo, mai-inspire yung mga tao? Siguro, kabaligtaran, may iskandalo, panghihinaan ng loob. Pero tignan nyo naman kung kabaligtaran ang nasasaksihan, higit sa lahat ng mga bata. Nasasaksihan sa mga magulang yung pagbibigayan, pagmamalasakit, pagtutulungan, at kung nagkakamali ay naririnig nila ang paghingi ng tawad
ni nanay kay tatay o ni tatay kay nanay, ano ang magiging reaksyon ng mga bata? Gaganahan, mananatili yung paggalang. Baka magkaambisyon pa na, ay pag ako nag-asawa, gusto ko tulad ni nanay. Pag ako pumili ng aking makakasama habang buhay, gusto ko ganun kay tatay. Kung tutusin, yon ang hinihiling ni Jesus sa kanyang panalangin sa Ama na narinig natin ngayong umaga. Hinihiling niya, una, siguro hindi natin narinig to, sa kanyang panalangin sa huling hapunan, ang una niyang pinanalangin ay ang kanyang sarili. Susunod yung kanyang mga alagad. At ngayong umaga, narinig natin kung paano ipinanalangin ni Jesus yung mga mananalig kay Jesus dahil sa salita ng mga alagad. Alam ni Jesus ang kahalagahan, ang kabutihang naibibigay ng pagkakaisa. Alam ni Jesus na mahirap yun, pamalagiin, kaya't heto siya, nananalangin sa Ama sa langit, nawa sila ay magkaisa. Ang mga makikinig sa salita ng mga alagad at maniniwala kay Jesus, naway magkaisa. At dalawang klase ng pagkakaisa. Una, ang pagkakaisa ng tao sa Diyos na hindi naman makikita minsan. At ang pangalawa ay ang pagkakaisa mismo ng mga alagad at disipulo ni Jesus. Ito ang dapat nakitang-kita. Sapagkat napakabigat ng epekto kapag namamalas at nakikita ng ibang tao kung paano nagkakaisa ang mga alagad ni Jesus. Hindi lang sa Diyos, kundi sa isa't isa. Sabi nga ni John Paul II, yung tunay na pagpapahayag ng mabuting balita ay nabibigyang buhay ng halimbawa ng pagkakaisa. Mas epektibo yung totoo, yung katotohanan na ang Diyos ay pag-ibig kapag nakikita po sa atin yung pag-ibig na yun sa ating buhay. Mas epektibo ang pagpaparangal sa Diyos kapag sa atin nakikita ng iba yung katotohanan, ang Diyos ay pag-ibig. Pag hindi yun nakita, delikado, nanganganib ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesus. Kung siniseryoso ni Jesus ang panalangin ng pagkakaisa natin, hindi natin pwedeng baliwalain ang katotohanan na kailangan din nating talagang magkaisa. At ilang tulong, ilang praktikal na bagay para ang ating pagkakaisa ay talagang hindi lang makita ng Diyos, kundi makita din ng bawat isa sa atin na tayo maging saksi ng katotohanan. Ang Diyos ay pag-ibig. Una, panalangin. Ang panalangin ay dapat hindi lang naglalapit sa atin sa Diyos, kundi naglalapit sa atin sa isa't isa. Katulad ng ginagawa niyo ngayon. Yun nga lang minsan, oo, lumalapit tayo sa Diyos. Pero para bagang minsan,
wala tayong pakialam sa isa't isa. Darating tayo ng manawag, aalis tayo ng manawag, hindi nga natin nakakausap yung mga nakasama natin sa simbahan. Hindi man lang natin naitanong, saan po kayo galing? Noong minsan naitanong ko yan galing sa simbahan, saan po kayo galing? Nueva Vizcaya. Saan po yun? Gano'ng katagal po ang biyahe doon? At ang sabi sa akin, 6 hours. Sana naman kapag tayo nagsimba sa Manawag, meron man lang tayong 1 o 2 pamilya na makilala. Sapagkat, uulitin ko, ang panalangin, hindi lang naglalapit dapat sa atin sa Diyos, kundi sa isa't isa. Pangalawa, praktikal na solusyon. Matuto nating ibahagi ang ating pananampalataya. Kahit ito pong simpleng pagdalaw, pagbisita sa dambana ng Mahal na Birhen, ay nakakatulong nang maibahaga natin ang ating pananampalataya sa isa't isa. Meron ng isang napakasimpleng pagbabahagi ng pananampalataya kapag tayo'y nagkukumunyon. Alam nyo, napapansin namin minsan, kapag sinabi na ng pari, katawan ni Kristo o the body of Christ, ni hindi man lang marinig ng katabi natin ang salitang napakasimple, Amen. Amen. Kaya't ako nga ho minsan, pag sinabi kong katawan ni Kristo at hindi ko narinig dahil binubulong lang nung tumatanggap ng komunyon, ako na ang sumasagot para sa kanila. Amen. Sapagkat ang amen, maikling salita, nagpapahayag ng pananampalataya. Kung minsan yung mga katulong natin, driver natin, sinisigawan natin, bakit hindi naman pagdating sa pagpapahayag ng pananampalataya, pagdalo ng misa, baka naman pwedeng lakasan ang boses. Nang sa gayon, hindi lang Diyos ang makarinig, kundi kahit yung katabi lang natin, share your faith. Sa pagdalo nyo dito sa banal na misa, sa dambana ng Manawag, nando na ang pagpapakita nyo ng pagmamahal sa Inang Maria. Pangatlo, praktikal na paraan, hindi maiiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Hindi maiiwasan ang pagtutuwid ng pagkakamali ni nanay, ni tatay. Pero sabi nga nila, dapat meron na respectful dialogue. Wala yung taas ng boses, pagsigaw. Baka naman pwedeng sabihin, pwede ba tayo mag-usap? Okay ka ba? Okay ba ang pakiramdam mo? Pag sinabing hindi, saka na tayo mag-usap. Pag okay, pwede na mag-usap. Respectful dialogue ang tawag nila. At panghuli, hindi maiiwasan ang pagkakamali. Hindi maiiwasan ang masaktan ng damdamin ng isa't isa. Pero dapat nandun yung matutunan nating umunawa. Ang isang tao, hindi laging okay ang pakiramdam. Kahit kayo siguro, kahit kagagaling nyo lang sa simbahan, medyo mainit ang ulo. Baka naman matuto tayong umunawa, at kapag tayo'y natutong umunawa, magiging madali sa atin ang magpatawad. Ang magpatawad at humingi ng tawad.
Panalangin ni Jesus para sa ating nakikinig sa turo ng mga alagad. Magkaisa kayo. Magkaisa, hindi lang kaisa ng Diyos, kundi kaisa ng isa't isa.